Sa kabila po ng matinding pagbagsak ng mga altcoins or ang altcoin market, ang Pi Network or Picoin ay nakakagulat na tumaas po ng 5% sa nakalipas na 24 oras. Habang ang mga malalaking altcoins tulad po ni Ethereum, XRP at saka Solana ay bumaba ng mahigit 5%. Tila nakahanap po ng panibagong sigla itong si Picoin at ngayon ay mukhang papalapit na sa $1 na halaga or presyo. Pero bakit nga ba ito nangyayari? Ano po ang dahilan kung bakit biglang lumalakas itong si Picoin sa kabila ng market correction? At ano po ang maaring kahihinat na nito para sa atin bilang mga traders at investors ni Picoin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba tumataas ang presyo nitong si Picoin or Pi Network? Ayan. Una ay sa nakalipas po kasi na 24 oras ay tanging 1 million lamang na Pi tokens ang idiniposito sa mga crypto exchanges. Kung ikukumpara po ito sa 10 milyon na deposito nitong mga nakaraang linggo, malinaw na may malaking pagbabago sa galaw ng market. Ang pagbaba po ng supply sa mga exchanges ay maaaring magdulot ng upward price pressure. Ibig sabihin ay posible pong tumaas pa ang presyo ng Picoin dahil mas kaunti na po ang bintahan sa market. Pangalawa ay base po sa technical na analysis, lumalabas po na ang Picoin ay nakalabas na sa isang downtrend na tumagal po ng 14 na araw or 14 days. At sa ngayon ay ang presyo po nito ay nasa 0.831. At kung mananatili itong higit sa 0.8340, posibleng mabilis po itong makakabalik sa presyong $1. Ayan, ang pangatlo ay bagaman ay matinding pagbagsak po ang naranasan nitong si Picoin mula po sa dating halaga nitong $3, may pag-asa pa po itong makabalik kung matutupad ang mga tatlong kondisyon dito. Una ay ang mainnet operation ito. Kapag tuluyan na pong na-launch ang fully open Pi mainnet, posible pong tumaas ang demand para sa Picoin. Pangalawa ay ang exchange listings. Yan, kung mas marami pong exchange listing ang magbibigay ng mas mataas na liquidity, kapag mas maraming exchange listing, ito po ay makakapagbigay ng mas mataas na liquidity at saka accessibility kay Picoin. Subalit sa kabila po ng malakas na hype, hindi pa isinasama ni Binance ang Picoin sa kanilang listing plan. At ang pangatlo ay ang pagbuo po ng mga tunay na use cases, partnership at saka adoption ng Pi Network ay isa po sa mga mahalagang paraan para mas lalong mapalakas ang presyo at demand ng Picoin. Ayan. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng Pi Network sa Web3 decentralization. Ayan, dito naman po tayo sa Web3 decentralization. Ayan, ang Pi Network ay tila nakatuon po sa full decentralization kasabay ng mabilis na development ng Web3. Isa pong cryptic na message ang lumabas kamakailan at maraming investors ang nag-iisip kung ito ba ay isang indikasyon ng isang malaking partnership na maaari pong baguhin ang crypto at saka financial landscape. Ang Pi Network ay palaging nagtataguyod po ng mass adoption sa pamamagitan ng kanilang mobile mining system na siyang nagbibigay ng oportunidad sa mga ordinaryong tao na magkaroon po ng crypto nang hindi kinakailangang gumastos ng malaki sa mining rigs. Kung magiging matagumpay po ang kanilang plano sa Web3 at saka decentralization, posibleng makita po natin ang Picoin bilang isa sa mga pangunahing utility tokens sa bagong blockchain ecosystem. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin at ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, una ay kung ikaw po ay may hawak or may holdings na Picoin, maaaring magandang pagkakataon po ito para maghintay ng tamang selling point kung sakaling umabot ito muli sa presyong $1 o higit pa. Ayan, kung ikaw naman po ay isang long term, long term, kung meron ka pong long term target, yan, kung tuluyan pong ma-launch ang Pi mainnet, magkakaroon po ng maraming exchange listings at lalakas ang kanyang adoption, maaaring maging promising na long term investment po ang Picoin. Yan.
Pero yan, may risk po tayo dito kasi hindi pa talaga ganap na open ang mainnet ni Pi Network. Isa sa mga pinakamalaking hadlang ni Picoin ngayon ay ang kawalan pa rin ng kanyang fully open na mainnet. Kaya't marami pa ring uncertainty sa halaga at saka utility nito sa hinaharap. Maliban po dyan ay ang mga delisting at saka regulatory issues. Dahil po sa kakulangan ng opisyal na exchange listings sa malalaking platform tulad ni Binance, nananatili pa rin po ang issue kung kailan magiging ganap na accessible ang Picoin sa mainstream traders. At ayan, sa kabuuan ay sa kabila po ng kasalukuyang altcoin market correction, nakakagulat po ang resilience ni Picoin at posibleng may magandang hinaharap ito kung maipapatupad ng maayos ang kanilang roadmap. Ngunit hindi pa rin po ito sigurado. Kaya't kung balak mong mag-invest dito kay Picoin, siguraduhin mong nauunawaan mo ang risk at hindi ka po maglalagay ng pera na hindi mo kayang mawala. Sa ngayon ay kung meron ka pong Picoin holdings, maaaring mas maigi pang hintayin natin ang mas malinaw na development sa kanilang mainnet at saka ecosystem growth bago po tayo gumawa ng matinding desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.